Ano nga ba ang magiging kapalaran ng Pilipinas ayon sa Biblia? Meron bang papel ang bansang Pilipinas sa mga huling araw? Ano ang pinakaplano ng Diyos sa ating bansa? Sagutin na natin yung katanungan na yan, kung nabanggit ba talaga sa Biblia yung Pilipinas. Ang sagot po dyan mga kapatid, hindi nabanggit yung Pilipinas sa Biblia. Wala po tayong makikita na salitang Pilipinas o kahit nabanggit yung salitang Pilipinas sa Biblia. So hindi na po ito nakakagulat kasi nga po isinulat po yung Biblia sa konteksto ng sinaunang Israel. Kasama na po dyan yung iba't ibang mga imperyo tulad ng Egypt, Babylon at ng Roma. Pero mga kapatid, hindi po ibig sabihin yan na wala ng bahagi yung Pilipinas sa plano ng Diyos. Hindi man po direktang binanggit yung Pilipinas, pero in general mga kapatid, makikita natin na sa Bible, nabanggit yung lahat ng bansa at kasama dyan yung Pilipinas. Halimbawa, ito po yung sinasabi sa Revelation chapter 7, verse 9 to 10. Pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila ay mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Isinisigaw nila, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Sa binasa po natin na yan, bagamat hindi nabanggit mismo yung salitang Pilipinas, pero ayon po sa vision ni John, nakita niya po yung iba't ibang mga bansa, lipi, bayan at wika. So ibig sabihin po nun mga kapatid, kasama dyan yung Pilipinas. Tandaan nyo mga kapatid na yung plano ng Diyos sa kaligtasan ay hindi po limitado. Wala pong bansa na lampas sa kanyang kapangyarihan. Hindi man po direktang nabanggit yung Pilipinas sa Biblia, pero meron pong pahiwatig yung Biblia patungkol sa malayong lugar sa silangan. At kasama po dyan yung Pilipinas. So ano po ba yung ibig sabihin ko dito? Basahin natin yung Isaiah chapter 24 verse 15. Pupurihin siya doon sa silangan at ipagbubunyi ang pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa baybayin ng dagat. Sa salitang Hebreo, ginamit po yung salitang iyim na nangangahulugan po sa mga isla o sa mga baybaying lugar. So sinabi po ito ay sa silangan. Ngayon, ang tinutukoy po dito yung mga isla at yung mga baybayin doon sa silangan. At alam naman natin mga kapatid, isa po sa mga pulupulong lugar dito sa silangan ay walang iba kundi yung Pilipinas. Bagamat hindi po direktang sinabi mismo yung salitang Pilipinas, pero kasama po tayo dyan sa mga isla na yan o nasa baybaying dagat sa silangan. Basahin natin yung Isaiah chapter 42 verse 10. Umawit kayo ng bagong awit para kay Yahweh. Ang buong daigdig sa kanya ay magpuri. Purihin ninyo siya, kayong mga naglalayag, kayong lahat na nilalang sa karagatan. Umawit kayong lahat na nasa malalayong kapuluan. So dahil sinabi po dito na yung buong daigdig magpuri sa kanya, sigurado nakasama dyan yung Pilipinas. At hindi lang po yun, sinabi rin po lahat ng nasa malalayong kapuluan. So tayo mga kapatid, malinaw, pulo-pulo po tayo at malayo tayo sa Israel. So kasama po tayo dyan. Ngayon ang interesting po kasi dito, ang sabi, umawit at magpuri sa Diyos. Isa po sa may pagmamalaki nating mga Pinoy ay yung tinig o yung boses ng mga Pinoy. Sa buong mundo, kilala po ang Pilipinas sa may mga magagandang boses. At alam po natin, kahit simpleng mga tao lamang po yan, talagang meron din po sila na napakagandang tinig. Ngayon mga kapatid, dahil magaganda ang boses sa mga Pinoy, pwede rin natin dito ipasok na dapat gamitin din yung boses na yan o yung magandang tinig na yan sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. So hindi po aksidente na magaganda yung boses ng mga Pinoy. Masasabi po natin na meron tayong role na malaki sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Hindi lang po dito sa lupa, kundi doon sa langit. Kaya nga mga kapatid, dapat gamitin natin yung mga tinig natin sa pagpupuri natin sa Diyos. Isa po sa masasabi natin na malaking gagampanan ng Pilipinas sa mga huling araw ay yung pagbabahagi ng magandang balita o yung salita ng Diyos sa buong mundo. Masasabi po natin na itong Pilipinas, magagamit po yan para ipakalat yung magandang balita sa buong mundo, para matupad yung mga propesiya. At hindi lang yon, para magawa yung kalooban ng Diyos. Basahin po natin yung Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang Pilipinas po ay ang pinakamalaking Kristiyanong bansa sa Asia. Mahigit 90% po ng populasyon natin sa Pilipinas ay mga Kristiyano. Pero mga kapatid, yung Kristiyano po na yan, ibig sabihin, general po yan. Ibig sabihin, yung naniniwala sa Panginoong Kristo. So hindi po aksidente na sinakop tayo ng mga Kastila para ipakilala yung Kristyanismo dito at lumaganap yung Kristyanismo. Hindi lang po para makilala natin yung Panginoong Kristo at maligtas tayo, kundi maipahayag natin sa buong mundo yung magandang balita ng ating Panginoong Kristo.
Sa kabila po ng pagiging developing country ng bansa natin, naging sentro po ito ng misyon, pananampalataya, at spiritual influence sa buong mundo. Bukod po dyan, marami rin mga OFW at mga lumilipat nating mga kababayan sa ibang bansa para maging ilaw po dun sa bansa na yon. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi rin aksidente na sila ay Pinoy, sila ay mananampalataya, at napunta sila doon sa iba't ibang bansa. Para po yan, ibahagi ang salita ng Diyos. Para po mangyari yung kalooban ng Diyos at matupad yung mga propesiya na sinasabi ng Biblia. Kasi mga kapatid, kailangan maibahagi yung magandang balita sa buong mundo at saka darating yung ating Panginoong Kristo. So malaki po yung gagampanan ng mga Kristiyanong Pilipino na nakakalat ngayon sa buong mundo para ibahagi yung magandang balita ng Panginoong Kristo at para matupad yung propesiya. So kung paano ginamit ng Diyos yung Israel o yung mga unang mananampalataya noon, ganun din po yung gagawin niya sa bansang Pilipinas. Maaring maliit lamang po tayong bansa at maaring hindi tayo ganun kayaman, pero mga kapatid, hindi yan yung tinitingnan ng Diyos, kundi yung ating mga puso para magbahagi ng salita ng Diyos, lalo na nga nasa mga huling araw na tayo. Bukod po dyan sa mga katotohanan na yan, bagamat di po nabanggit mismo yung Pilipinas sa Biblia, pero merong malaking parte yung Pilipinas sa bansang Israel, ang bansa na pinili ng Diyos at ang bansa na merong pinakamaraming beses na nabanggit sa Biblia. Tandaan niyo po ito mga kapatid, bagamat yung Pilipinas hindi po siya nabanggit sa Biblia, pero siya po ay gagamitin. Gagamitin yan para sa kaharian at sa plano ng Diyos. Kasama na nga po dyan yung bansang Israel. Kita naman po natin yung suporta ng Pilipinas sa Israel noon pa man. Halimbawa na lamang po, noong November 29, 1947, bumoto ang United Nations para sa UN Resolution 181. Ito po ay nagbibigay ng daan sa muling pagkakatatag ng bansang Israel. Ngayon sa boto ng 33 bansa, isa ang Pilipinas sa nagsabing oo. Ang tanging bansa sa buong Asya na sumuporta sa plano ng paghahati ng lupain para sa mga Hudyo at para sa mga Arabo. Ang boto ng Pilipinas dyan ay naging kritikal. Kasi mga kapatid, kulang ang boto noon para sa pagkakapasa ng resolusyon kung hindi tayo sumuporta. So nakita natin, ginamit ang Pilipinas para mangyari rin yung kalooban ng Diyos sa bansang Israel. Bukod po dyan, nung panahon din ng ikalawang digmaang pangdaigdig, pinamunuan po ni President Manuel L. Quezon ang programang humanitarian para tumanggap ng mga Hudyo na tumakas mula doon sa Germany. Tinanggap ng Pilipinas ang mahigit 1,300 na Jewish refugees mula 1937 hanggang 1941. So ginamit po ng Diyos ang Pilipinas upang maging kanlungan sa gitna ng kadiliman. Nakita po natin dito na naging daluyan ng pagpapala yung Pilipinas para sa mga Hudyo. So bukod po dyan, alam naman din natin na tayong mga Pilipino pagdating sa pag-aalaga, pag-aaruga, at pagmamahal, ibang-iba po talaga yan. Dito makikita po natin na ginamit yung mga OFW o yung mga kababayan natin sa Israel para ipadama ang pagmamahal at pagkalinga nila sa mga amo nilang Hudyo. May mahigit 30,000 na overseas Filipino workers doon po sa Israel at karamihan po dyan ay mga caregivers. Marami mga Israeli families ang nagsasabi na merong malasakit at merong matinding pananampalataya ang mga Pilipino. Kaya gustong-gusto po nila yung mga Pinoy. So nakita natin dito mga kapatid, hindi man espiritual pero malinaw, naging daluyan ng pagpapala yung mga kababayan natin para sa mga Hudyo. Sa kabila po na nangyayari ngayon sa Pilipinas o sa kabila ng pinagdadaanan ng ating bansa, hindi po mababago yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. Basahin natin yung Psalm 33 verse 12. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Di man po nabanggit sa Biblia ang Pilipinas, pero dahil tayo ay nananampalataya kay Kristo, malinaw sinasabi ng Biblia, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. At dahil nananampalataya tayo doon sa ating Panginoong Kristo, masasabi po natin na tayo ay mapalad. Hindi po kasi nakabase sa kasalukuyang pinagdadaanan natin ngayon sa Pilipinas ang kapalaran natin, kundi nakabase po ito sa pananampalataya at pagsunod natin sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, okay lang na dumaan tayo sa pagsubok ang Pilipinas. Ang mahalaga, naglilingkod po tayo sa iisang Diyos at tayo ay gagamitin ng Diyos. At pagdating ng panahon, naniniwala ako mga kapatid, dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo, maraming mga Pinoy ang magsasama-sama doon sa langit para sambahin ang ating Panginoong Diyos na buhay. So yan po ang kapalaran ng bansang Pilipinas.